Makikipagsabayan po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga malalaking leader ng buong mundo. Uy, isa na dyan ka-coffee ang Estados Unidos at ang Japan. Wag muna yung China. Hindi muna kasama ang China. Magkakaroon po ng trilateral agreement o trilateral forum o meeting ka-coffee. Ang USA, ang Pilipinas at ang Japan. At sa Estados Unidos gaganapin sa USA. Loko, marami na naman tataas ang kilay. Bibiyahe na naman ang presidente. Yan na naman yung mga bitter dyan. Gusto kasi nagkukulong lang ang presidente at hindi lalabas. Ang tingin nyo, presidente yan. Alam naman, punta lang yan lang. Gusto nyo, Quiapo lang biyahe niya. Cubao lang biyahe niya. Hindi ganon. Eh, ganon din ang ibang world leaders, ka-coffee. Eh, sabi ha, may mga nababasa ako eh. Marami kasing interested na makausap ang presidente natin. Marami ang natutuwa sa presidente na to at maraming investors ang gustong pumasok sa Pilipinas at marami ang nakatingin na sa Pilipinas dahil sa umaasenso nating ekonomiya. Imagine, sabi ng World Economic Forum, posibleng umabot ng 2 trillion US dollars yung value ng ekonomiya natin. Siyempre, gusto nilang sumabay. Bagamat mauunlad na itong mga to, nauna sa atin, pero siyempre, ayaw din nilang masayang itong mga opportunities na ito, no, o makasabay sa paglago din ng Pilipinas bagamat nauna na nga silang umunlad siya. Anyway, magtutungo definitely kasi diyan magaganap sa Estados Unidos yan bagamat hindi pa inaanunsyo ng PCO yan, pero ang assumption natin dito pupunta yan diyan sa Estados Unidos ang ating presidente. Anyway, sige, teka, ano nangyari? Hindi ko pa ito, teka, mali ako ng na-share. Stop share ko lang ha. Marami na naman ang mga ano dyan. Vitor na naman dyan. Hintay kayo, 4 years siya matapos si PBBM. Yeah, di na kayo Vitor after ng administrasyon na ito. Pero makikinabang kayo pag nagsaksid ang ekonomiya natin, ang bansa natin. Anyway, sige. Marcos, si Biden, si Kishida to hold White House Summit in April. Ayan, 3 bansa ito ka-coffee. So isa na tayo doon sa mga titingalaing bansa in the future. Ibalik ulit tayo sa mapa. Kasi medyo matagal tayong nawala sa mapa eh. Hindi tayo pinapansin eh sa mahabang panahon. Ano ba yung Pilipinas na yan? Na hindi napapansin yan. May isang Marcos na naman. Napapansin na naman tuloy tayo. And favorable yan. Kasi validation niya itong ginawa ng WEF na lulobo yung ekonomiya ng Pilipinas. Kung magpapatuloy itong mga reforms na ginagawa ng administrasyon natin. A statement from U.S. Press Secretary Karine Jean-Pierre said that the 3 officials will meet on April 11 in Washington, D.C. for the first U.S.-Japan-Philippine Leaders Summit to discuss issues of mutual interest, particularly maintaining peace and security in the Indo-Pacific region. Ako, kakabahan na naman ng China dyan eh. Diyan ang galit na galit ang China eh. Kapag nakikipag-usap tayo, nakikipag-dialogo tayo sa Estados Unidos at sa ilang mga bansa, no? Halimbawa, Japan, Australia, yan. Nagtataas ng kilay dito ang China. Pati yung mga pro-China dyan, ako, bitter na naman yan. Masama na naman ang loob niyan. First time ito first time ito. US, Japan, Philippines Leaders Summit. Imagine mo kung ayaw mong palabasin si PBBM. Ano yan? Sino atin dyan? Pa-attend din niya si Sara Duterte, representative niya. Pa-attend din niya si Senate President, pa-attend niya si House Speaker, gano'n ba yun? Yung leader mo, hindi mo pa-attend din. Ano yan? Ano bang mindset yan? At the summit, the leaders will advance a trilateral partnership built on deep historical ties of friendship, robust and growing economic relations, and a proud and resolute commitment to shared democratic values and shared vision for a free and open Indo-Pacific, sabi po ni Pierre. The leaders will also reaffirm the ironclad alliances between the United States and the Philippines and the United States and Japan, she added. Nako, siyempre, may bilateral agreement tayo with the US, no? May mga treaty tayo dyan that they will protect us, they will help us in cases of emergency in times of war against a country. Huwag na natin pangalanan niya kung ano yan. Pero ayaw natin naman itong sa sitwasyon na yan. Kasi wala naman magwawagi dito sa gyera, ka-coffee. Kawawa tayo. Di ba? Pa-recover nga ang ating ekonomiya eh. Gusto nga natin maabot itong 2 trillion US dollars eh. Base sa projection ng World Economic Forum. And then, mag-engage tayo into war eh. Mauuns kami yan. The U.S. Press Secretary also stated that the 3 leaders are set to discuss trilateral cooperation on a range of issues. Yan. Pagpupromote po ng inclusive growth and emerging technologies, advancing clean energy supply chains and climate cooperation, and furthering peace and security dyan po sa Indo-Pacific and around the world. Biden will also host Marcos for a meeting at the White House to, and I quote, review the historic momentum in U.S.-Philippines relations. So baka may update, no?
They will discuss efforts to enhance cooperation on economic security, clean energy, people-to-people ties, and human rights and democracy. Yan, pag-uusapan na ulit yan eh. Kasi matagal-tagal na wala itong usapin na ito eh. Dahil nung si Digong eh, totally, i-scrap niya yung ano, eh, relasyon ng Pilipinas sa Japan eh. The President will reaffirm the ironclad alliances between the United States and the Philippines and emphasize U.S. commitment to upholding international law and promoting a free and open Indo-Pacific statement. During a state visit to Germany, Marcos expressed hope to strengthen the cooperation between the Philippines, the United States, and Japan amid China's provocations in the contested South China Sea. Ito importante, may handa tayong kakampi. Doon na tayo sa kakampi natin kaysa tayo yung inaapi, di ba? Kaysa tayo yung binubuli at sino-sino itong China, no? Okay na tayo dito kaysa naman aagawan tayo ng teritoryo. Ito malinaw naman tayo agawan ng teritoryo. Ano sa inyo dyan, ka-coffee? Ayan, magpaka-bitter kayo hanggang ma-stroke kayo, sabi ni Arnold Tablang. Mawala na yung tonto na Gerald Stevie ha, nagpalitan yun ulit, troll ni Kibuloy. Abulay sa umalis na raw. Pinagtulungan niya kasi eh. Edwin Aribia, pinagtulungan niya, umalis tuloy dito ka-coffee. Hindi, nag-change account lang yan. Kasi ang trolls, siyempre, maraming account yan. Siguro kung isang tao, kung may 10 account ka, di ba? O nag-change account lang yan, tapos magko-comment na kung ano-ano. Yun yung mga trolls eh. Gina Del Sacalne, yan ang dahilan kaya selos more si Chekwa. Di pa niya na-realize dahil sa pambubuli nila. Mas enjoy ang mga bigating bansa sa Pinas, hoping magdire-diretso na yan forever. Okay, sana nga ka-coffee eh. Kasi maganda naman itong development na ito, itong mga nangyayari na ito. Alright, sige. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Comment lang kayo dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. I-shoutout din natin si RM Cruz na kikinig sa atin kay Mary Jung, kay Elma Agoto, kay Randy Reyes na sa Facebook. Oy, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook. Pasuyin na po, click lang po na follow or like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ninyo ang subscribe. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Martes. Thank you, ka-coffee, for being with us this Tuesday evening. Thank you. Ingat kayo, ka-coffee ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Teka, Jojo, Bejarin, Simeon. Natatawa ang mga BBM vloggers sa mga DDS vloggers. Nababasa ko sa mga post nila Coach Jalet, Sir Dante Maravilla, Sir Benji Contreras, na kinakantsawa ng mga DDS. Kasi naman walang ibang sinasabi kundi bayaran Basta pro Marcos bayaran agad Yun lagi sinasabi nila. Sige na. Thank you. Good night. Ang Cecilia Peña, good night. Kay Gina, good night. Edwin Aribe, good night everyone. Thank you sa pagsama sa akin ngayon ha. Ingat kayo, ka-coffee. Bye-bye. See you tomorrow, 10 o'clock. Bye-bye.